Mga ka-art lover, hindi ako makapaniwala sa napanood kong ito. Nakabagbag damdamin, heartbreaking senaryo. Ito kasi ay vlog ng isang Amerikano sa mga street foods sa Pilipinas. Ngayon nasilip niya ito kung bakit ganyan, bakit mga tira-tira at binibenta pa rin. Ito ang tinatawag na pagpag foods. Ang pagpag foods na tulad ng ganyan ay galing yan sa basurahan mismo. Yan ang yung mga tinapon ng Jollibee, ng McDonald's at iba pang food chain sa Maynila. At kinukuha yan ng mga nagkakalakal, nagbabasura at binibenta sa mga karinderya na nagluluto niyan. Kaya kung kakain kayo sa mga turo-turo diyan sa Maynila, siguraduhin nyo na hindi pagpag food ang kinain nyo. Kasi kahit itanong natin yan sa mga doktor, sa itong DFA ay meron talagang merong nahalong kahit initin pa yan, merong mga bakterya na hindi namamatay sa init, kaya nakakasama siya sa katawan. Pero in time of survival, kapag survival ng buhay natin, ay pwede na yan. Katulad kung magkagyera, walang kakainin sa Metro Manila ang mga tao, pwede nang kumain ng ganyan na tinatapon tapos niluluto muli. Ang rason nila ay naku, tingnan nyo ang dumi-dumi. Ang rason nila kapag niluto, namamatay daw ang bakterya. Tama naman, pero hindi lahat yan. Merong bakterya na kahit 1000 degrees centigrade pa, hindi mamamatay. Merong ganong klaseng bakterya. Ngayon, ano ba ang nangyari? Ano ba ang pinagmulan na bakit nagkaganito? Ito kasi ang mga displaced citizen natin sa Manila. Ito yung mga nasa squatters. Ngayon walang lupa dyan na mapagtaniman. Hindi sila makapagtanim ng kung ano-ano sa backyard para mayroong makain sa taghirap na panahon. Ang lahat ng panahon sa kanila ay taghirap. Walang pahinga, ang hirap nila sa buhay diyan. Bakit kasi diyan pa nakatira yung ating mga kababayan diyan? Karamihan ba naman diyan sa mga squatters ay galing mismo dito sa Visayas. Kaya ang mga Bisaya minamaliit ng mga Tagalog. Kita nyo yan, pinapakain natin sa ating mga anak ay galing sa basurahan. Kung marinig yan ng kaklase niya, tuksohin siya na kumakain siya ng galing sa basura, pero wala nang amoy yan, malinis na yan. Problema nga lang ay galing pa rin yan sa garbage. Ngayon ang vlogger na Amerikanong ito ay pumunta ng Tondo. Ito naman yung nakita niya sa Tondo, mga butsa-butsa or double dead meat. Ito yung mga tinapon na dead meat. Itong expired na mga meat galing sa mga meat shop, expired na yan. Ang iba dyan may uod na, tinatapon na lang yan doon sa and then pinupulot yan, kinukuha yan ng mga ngalakal, binibenta sa mga nagluluto niyan as street foods. Grabe no. Kung sa India mayroong mga maruming luto doon, mas marumi tayo dito. Kita nyo naman yan, tinapon na sa basurahan, may amoy na, hinuhugasan and then niluluto muli, nilalagyan lang mga ganyan, mga ricados para sumasarap at mawala yung amoy. Pero sa tingin ng ating mga kapitbahay, taga ibang bansa, mga turista, nakakasama to sa imahe ng Pilipino. Paano mawala sa Pilipino ang ganitong pag-uugali? Nakakain na lamang ng mga tira-tira o mga tinapon na basura. Hindi yan mawawala kung nandyan pa rin yung mga nagbibinta niyan. Dapat ipagbabawal na yan kasi masanay ang mga Pilipino. Kakain tayo ng mga tira-tira, naku, kawawa naman. So mangyari niyan, ito sarap daw. Spicy. They're really hot. Indeed, it's very crunchy and kind of caramelized, toasted. It tastes like soy sauce. It tastes very, very salty. Yeah. What is it that local folks like about this recipe? Yung pong medyo siya. Ayan. Nilalagyan nga ng sili.
spicy. Spicy siya, kaya nawawala yung lasa na butsa-butsa, nawawala yung amoy na dead meat. Kasi ang daming ricados. Ang punto ko rito ay okay ito. Kapag panahon ng ano na talaga, kung wala na tayong makain tulad ng may bagyo, may lindol, may gera, may sakuna, pwede na tayong kakain ng ganyan. Pero kapag meron pa tayong pwedeng magawa, makabili pa tayo ng presko na pagkain, bakit bibili tayo ng ganyan? Makakahiya sa sarili natin. Okay lang kung mga taong lansangan tayo, ay pwede na sa atin yan kasi niluluto naman yan. Kayo mga ka-art lover, anong comment nyo dyan? Comment lang kayo sa ating comment section kung papayag ba kayo na pagpatuloy ang ganyang negosyo na magbibinta ng mga tira-tira, binasura na, tinapo na, hindi natin alam kung sino ang kumain yan at baka may lason yan, di ba? Kasi tinapo na yan eh. So masama talaga siya sa kalusugan. Sa kalahatan ay masama siya. Pwede lang siya pang itong para makasurvive sa isang araw, sa 3 araw, pwede yan. Pero kung araw-arawin natin yan o habang buhay kumakain tayo ng ganyan, wala na tayong pagkakaiba sa mga asong kalye na kumakain sa garbage. Kung marunong lang magluto ang asong kalye, nagluluto na rin yun, nilalagyan na ng ganyan, kumukulong mantika. Pero masarap nga yan, sabi ng mga tikim, okay, talagang masarap yan dahil pinasarap. Pero ang punto natin dyan, paano para makapagtaas noo ang Pilipino? Sabi nga, taas noo Pilipino. Tataas ba ang noo natin dyan kapag ganyan ang ating kinakain din makita ng mga foreigners na ganyan tayo? Naku, grabe naman. Pagkain na yan ng pinakamahirap na tao sa buong mundo. Kaya sa ating mga kapatid yan sa Maynila na ganyan ang buhay, umuwi na lang kayo ng probinsya at makapangisda pa kayo dito, makakain ng presko at hindi mga ganyan dito sa probinsya. Balik probinsya na tayo para malasap natin ang buhay na hindi ganyan na squatter pa, kumakain pa ng ganyan. Ano nang tingin ng tao? Yan ang katotohanan. So kung squatter tayo, dapat marilis tayo, may income tayo. Hindi yung tayo na talaga yung pinaka mababang level na tao sa lipunan. Magtira naman tayo ng delikadesa at respeto sa sarili at pride or itong garbo. Yan lang mga ka-art lover, comment kayo sa ating comment section tungkol sa heartbreaking scenario na ito. Mga Pilipino pala, ay naku, ngayon ko lang ito nalaman na totoo to. Kumakain ng garbage food, niluluto at ginagawa pang negosyo. At ang dami-daming kumakain. Okay, hanggang sa muli. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam, God bless.